Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Brother April na bumabati mula sa TSCCFI. And samahan niyo po uli ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And ang ating pag-aaral ay mula sa Acts 1:8, New Living Translation. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na to, sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po muli na magamit sa paghahayag ng iyong salita. Gamitin mo lang po ako sa mga tao na minsan is nakakalimot, minsan hindi nila alam kung ano yung true purpose po nila dito sa earth, na minsan naliligaw po sila dahil sa dami ng mga masamang impluwensya dito sa mundong ito. Gabayan mo po ako na ikaw na itago mo po ako sa iyong likuran, na kung ano man po aking bawat sasabihin, magsilbing encouragement, kalakasan sa bawat isa, and empowerment na rin sa bawat isa mga nakakarinig. Wala po akong magagawa kung wala ka sa buhay. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. So, pinamagatan ko tong morning tilawak na spread the love. So, kung ating babasahing maigi yung verse na to, napakahalaga yung paalala and yung role natin na gagampanan dito once na makatanggap tayo ng Holy Spirit. So, it's not just para sa atin na sa mga naka-receive na gumaan yung pakiramdam or mapil natin na pinatawad tayo ni Lord. But also, dapat, we need to understand na hindi lang dapat natin ikikip sa ating sarili, but kailangan din to malaman ng ibang tao, lalo na yung mga tao sa paligid natin. Yes, personal testimony. Masarap sa pakiramdam yung mapil natin, yung marireceive natin yung Holy Spirit, and mapil natin na pinatawad. But after that, dapat hindi lang siya titigil sa atin. Handaan natin, meron tayong family, may mga katrabaho tayo, may mga kasama natin sa school, ang need, syempre, ng forgiveness ni God. So, pag mag-share tayo talaga ng salita ng Diyos, hindi talaga may iwasan yung mga challenges. Syempre, may mapapansin rin nila dahil yung iba ang mga kinalakihan, iba yung mga naging paniniwala nila. Maybe, maisip nila na unique na or weird pa sa iba. Kasi nga, bihira nila, di pa nila talaga alam yung tunay na way. And, di ba, in reality naman talaga, kung kahit saan naman tayo mapuntang lugar or may mapansin tayong ibang tao na iba yung ginagawa or sa ibang lugar, di ba? Mapapasabi rin tayo minsan sa isip natin na weird. So, sa atin, ganun din, maybe makikita nila na iba tayo, but yung difference nga lang is nasa atin yung power ni Lord. Nasa atin yung, kumbaga yung blueprint, na itong blueprint na ito yung gagamitin natin para ma-share sa ibang tao, sa mga tao sa paligid natin, yung tamang way kung paano talaga maliligtas. And ito yun, wag nating kakalimutan na napaka-importante nito. Kasi lalo na sa iba na di kasama yung family, na siya pa lang ang nakakilala sa ating Panginoon. Wag natin kakalimutan yung mga tao sa paligid natin. So, wag natin kakalimutan yung purpose natin sa mundong to. Hindi lang ang purpose natin is para magtrabaho, mag-aral, or iba na tambay online, na minsan nauubos na yung oras sa kung ano-ano yung mga pinapanood. And wala naman talagang saysay, and nauubos lang yung oras. Kung ating babalikan yung istorya ng mga apostle ni Lord, kumbaga, hindi lang, nung after nila ma-receive yung Holy Ghost, di ba, kung kumalat sila sa iba't ibang panig ng mundo, and di ba, kung hindi dahil sa kanila,
hindi natin, sila yung ginamit ni Lord para kumalat yung salita ng Diyos. And kung hindi dahil sa kanila, baka ngayon is iba ang ating mga paniniwala or baka lumuluhod tayo sa iba-ibang Diyos-Diyosan. Tandaan natin sa panahon ngayon na tayo na yung modern apostle ng ating Panginoon, ni Jesus. So, I want to share some key points or effective ways to share God's words to others. Number 1, syempre, being empowered by the Holy Spirit. Napaka-importante ng bagay na ito na hindi mawawala sa atin. So, paano nga ba hindi ito mawawala? Importante yun, lagi tayo nasa gawain ni Lord and yung quiet time. Yung kayo lang ni Lord na yung nag-uusap kayo or nag-share ka rin kay Lord kung ano yung napipil mo. Or syempre, minsan marami tayong hinihiling or kailangan natin talaga na kalakasan galing sa ating Panginoon. Kasi, ayun yung napaka-important. Wala nang ibang way. Ayun lang talaga ang way. So, importante rin yung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Kahit na ang Bible is nabasa na natin ng maraming beses, but kahit na maulit natin siya, yung message ni Lord, hindi pa ulit-ulit. Bagkus lagi siyang may bagong message or wisdom na pinaparating sa atin. And also, para hindi tayo manghina or minsan, kung sakali man is, wag tayong lalayo. Mas lalo tayong lumapit. Wag nating hayaan na mawala yung fire. Kasi, lagi nating isipin na ang paglapit natin sa ating Panginoon is iyon yung way para ma-overcome natin yung ating mga kahinaan. And in case man na bumagsak tayo isang beses, huwag na nating hayaan na bumagsak tayo in the second time. Kasi lagi nating isipin na importante tayo sa gawain ni Lord, na yung mga tao sa paligid natin pwedeng madamay kung lagi tayong magpapatalo or sa gantong problema is babagsak tayo. Number 2, being a witness. Being a witness is something na ma-encourage natin yung mga tao sa paligid natin ng ating mga testimony. And minsan, di ba, yung iba, dahil sa ating mga sinishare na mga testimony, mga patotoo, ito yung way para, ma-encourage yung mga ibang tao na ma-encourage sila na lumapit sa ating Panginoon. So, ingatan natin ang ating mga sarili na huwag bumagsak uli sa mga problema. Kasi sayang, baka mamaya yung dating na-encourage natin ng mga tao na dating okay na sana na napalapit na natin, nadala na natin sila kay Lord, is baka mamaya mawala rin. And worst, baka mamaya isipin rin nila na ito pala yung Diyos na sinasamba natin. So, isipin rin natin na maraming madadamay kapag lagi tayong bumabagsak sa mga problema. So, wag natin sasayangin yung ginawa ni Lord sa krus dahil nakasalalay rin yung magiging response ng mga taong gusto mong dalhin kay Lord. And mahihirapan tayo, syempre, kung inconsistent tayo. At tandaan natin, cargo natin yung tao sa paligid natin, yung mga tao na pinagkatiwala sa atin, yung tao sa paligid natin. Kaya wag na natin asamin pang lumayo. Number 3, show genuine care. It's really important na ipapakita natin sa mga tao na gusto nating dalhin sa ating Panginoon yung genuine care. Hindi lang dahil inutusan tayo or pinili tayo ng mga leader natin. Bagkus syempre, pakita natin na gusto natin silang maligtas, na wala tayong ibang na hindi tayo pinilit. Kasi pwede natin silang madala sa gawain ni Lord, but pwede silang mawala. So, but kung maipakita natin yung genuine care or
pwede silang ma-attach sa pwede silang ma-attach sa gawain ni Lord. Or syempre, pag mapil nila yung genuine care, possible, pwede sila na lang yung magkukusa na pumunta sa gawain. And kung sakali man lumayo sila, babalik at babalik sila. Kasi napil nila yung genuine care or yung love na nanggagal. And, di ba, mas maganda na tayong gagamitin na instrumento ni Lord. And wag mo rin kakalimutan na syempre may mabibuild na relationship. Ito yung sa ating mga inaalagaan na ititreat nila tayo as spiritual kuya, ate, nanay, tatay. In case pagbago, dapat hindi mawawala yung spiritual care and support. Yun laging pag-a-advise. And through us, ay mapipil nila yung love ni Lord. And remember that God's love is a gift meant to be shared with others, not kept to ourselves. Huwag natin sarilinin yung mga nararanasan nating mga kabutihan, himala na galing sa ating Panginoon. Lahat ng nilikha ni Lord ay may right or may karapatan na ma-experience yung tunay na love and true salvation na nanggagaling sa tunay na Diyos. So, tayo po muna ay manalangin. Ang ating prayer focus is pray that everyone may be filled with the power of the Holy Spirit to boldly share God's love everywhere, shining brightly in their satellite communities, workplaces, schools, and neighborhoods. So, ang ating prayer points, prayer for the lost, pray to grant them repentance and faith, guiding them to salvation through our Lord Jesus Christ. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na to, sa pagkakataon na pinagkaloob mo po sa amin, na magamit po sa iyong gawain para mag-share ng iyong salita. Lord, naway kung sino man ang mga makakarinig nitong mga paalala mo is magising po sa katotohanan na napaka-importante ng role na kanilang gagampanan dahil sila yung way para madala yung mga mahal nila sa buhay, yung mga kaibigan nila, mga tao sa paligid nila sa iyong gawain, and para na rin maligtas. Lord, sa iba naman na mga nawawala, gabayan mo po sila, itouch mo po ang kanilang heart na ma-realize nila kung gaano po ka-importante and ang iyong gawain and gaano po kahirap na malayo sa iyo, na makamit man nila yung mga bagay sa mundo, but useless to kung wala ka po sa kanila. Ikaw na po ang patuloy na maggabay at mag-abot pa po sa mga iba na nalalayo. And wala po kami magagawa kung wala ka sa buhay. In Jesus' name, Amen. So, thank you po sa pakikinig. God bless.